Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Umiingay ngayon sa social media ang balitang umunoy na aresto na si First Lady Liza Araneta Marcos kasabay ng mga pahayag na may ibinunyag umanong lihim si Amy Marcos tungkol sa kanilang pamilya. Dahil sa bigat ng mga aligasyon, mabilis itong naging viral at pinag-usapan ng maraming netizens. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga otoridad o alinmang sangay ng pamahalaan hinggil sa sinasabing pag-aresto. Wala ring inilalabas na pahayag mula sa kampo ng First Lady o mula kay Senadora Amy Marcos na magpapatunay sa mga kumakalat na balita. Dahil dito, nananatiling hindi beripikado ang naturang impormasyon. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong uri ng balita ay maaaring bahagi ng maling impormasyon na karaniwang ginagamit upang makakuha ng atensyon online. Ang pag-uugnay sa mga kilalang personalidad sa mga controversial na isyu ng walang sapat na ebidensya ay maaaring magdulot ng maling paniniwala at kalituhan sa publiko. Sa ngayon, pinapayuhan ng lahat na maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mga viral na balita. Mas makakabuting maghintay ng opisyal na pahayag mula sa mga kinauukulang ahensya at umasa lamang sa mapagkakatiwalaang news sources. Patuloy naming susubaybayan ang isyung ito para sa mga susunod na kumpirmadong ulat. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Pangulong Marcos at ni US President Donald Trump. Matatandaan natin na sinabi ni President Trump na papatawan ng 17% na tarifa ang Pilipinas. Unang nagpunta dyan sa Amerika yung economic team natin para makipagnegosasyon. Pero bago pa man umalis si Pangulong Bongbong Marcos para nga doon sa bilateral meeting nila noong Hulyo, itinaas sa 20% yung tariff ng Pilipinas sa halip na ibinaba. After ng meeting nila dyan sa White House, nagdesisyon ang US na ibaba sa 19%. 1% lang ang nabawas. At Maricel, dumalo ang Pangulo dyan sa ASEAN Summit. No? Ano sa tingin ninyo, bakit hindi siya nakakuha ng magandang deal tulad ng Malaysia at Cambodia? Jiggy, kung pagbabatayan kasi natin, yung schedule ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kuala Lumpur, wala talaga na bilateral meeting sa pagitan niya at ni US President Donald Trump. Ang tiyak lamang na nagkaharap ng dalawang heads of state was during the ASEAN-US Summit. Pero yung pinakang highlight ng naging intervention ni Pangulong Bongbong Marcos o yung kanyang talumpati sa mismong ASEAN-US Summit ay sumentro doon sa mga concerns about West Philippine Sea. So hindi talaga napag-usapan yung tungkol dito sa tarifa. Pero kanina, nagbigay ng mensahe itong si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, tungkol nga dito sa zero tariff doon sa ibang ASEAN countries. Ang paliwanag niya, kailangan kasi daw nating proteksyonan yung ilang mga produkto dito sa Pilipinas, particular yung corn, rice, sugar, at saka yung mga poultry products. But of course, dire-diretso pa rin naman yung negosyasyon sa pagitan ng mga economic team ng Pilipinas at ng US. Sa totoo lang, tingin ko lang, pinakamalaking bargaining chip dapat ng bansa natin, ng Pangulo dyan, ay yung military stance ng Pilipinas. Pero dahil open na yung Pilipinas, alam naman natin kahit ano sabihin ng US, talagang nasusunod. So, wala siyang bargaining chip, in short. So, pangalawang tanong, matanong ko lang, yung natalakay sa ASEAN Summit, natalakay ba dito issue ng corruption din at yung mga ganitong problema dito sa bansa? Yun po kasi ang problema, mga kareaksyon. Ang presidente, meron siyang liabilities. Kasi pag nagmatigas-matigas siya sa Amerika, ito tanong lang, Palaka at saka si Bangag, yung bangkay Tantong ko, yun ba ang naging bargaining chip ninyo? Bakit hindi nakulong yung mga kasama ni Tantong ko doon? May kinalaman ba yung pagkamatay ni Tantong ko? Bakit hindi makapalag yung Pilipinas? O kaya naman yung mga bilyong-bilyong dolyares na ninakaw ng tatay niya. Diba? Ano kaya yung bargaining chip? Bakit nagagawa lahat ng Amerika? Hintayin nyo si Sara Duterte, mga animal kayo, hintayin ninyo kung hindi magliliparan yung mga ano na yan. Jigit, tinanong yan
during the press briefing of President Bongbong Marcos sa huling gabi niya sa Kuala Lumpur. Ang paliwanag dyan ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga local issues kagaya ng mga pagsuko natin sa korupsyon dito sa Pilipinas, hindi na raw yan dinidiscuss sa ASEAN leaders level meeting. Dahil ang kadalasan daw na pinag-uusapan nila doon ay yung tungkol doon sa mga regional concerns like peace, security, food security, at yung iba pang mga issues na may kinalaman yung lahat ng mga ASEAN countries. But of course, pagkamat sinabi yan ng Pangulo, lahat naman daw ng mga heads of state na kasama dyan sa ASEAN, maging yung kanilang mga partner countries, iisa rin naman daw yung hangarin, yung masugpo yung korupsyon sa bawat estado, sa bawat bansa. Ngayon, patungkol naman doon sa ICI na may mga bumabatikos na dito sa Pilipinas dahil doon sa malausan pagong daw na investigasyon laban dyan sa katiwalian, ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, importante kasi na masunod yung due process. Tapos na raw kasi tayo dun sa political area, nandito na tayo ngayon sa legal na proseso. So syempre, kailangan sundin ito at makahanap ng maayos na ebidensya kahit pa malinaw naman at tukoy na natin kung sino-sino yung mga ilang individual na posibleng sangkot dito sa anomalya sa flood control project. Naritong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa lang ang chance natin. So, do you want to get it done quickly or do you want to get it done right? Nako. That's the choice that we have. So I understand the frustration because we do have a very good idea about who these people are. Nako. Yan muna ang latest. Who these people are? Ikaw yun. Who these people are? Who these people are? Balik sa'yo, GP. Yan ang ulat ni Marcel Alili live mula sa... Naku mga kareaksyon, niloloko na tayo ng mga to ng 3 oras. Ito, pakinggan po ninyo to mga kareaksyon ha. Ako, nabilib ako sa tao na to, totoo man. Nabilib po ako sa tao na to sa video na ito. Sana lahat ng politician ganito ha. Nung una, pinagdududahan ko ang tao na ito. Pero ngayon mga kareaksyon, dilawan man ito, pinklawan man ito, kailangan po natin ng mga ganitong klaseng uri ng mga naglilingkod. Ako wala akong pakialam sa wala akong pakialam sa kulay ng politika eh. Pag ganito po ang tao na naglilingkod sa ating bansa ngayon, gaganda po ang Pilipinas. May pagka-Duterte to eh. Pakinggan po natin ha. Nag-aaway-away 3 oras. Nag-aaway-away kami dun sa executive office sa taas ng munisipyo kanina. Mag-isa lang ako. Kalaban ko yung mga SD at saka si Mayor. Akala ko papatayin na nila ako dun eh. Pabayaan niyo akong magsalita ngayon. Medyo bad vibes ha. Diba tinuturo pa niya yung mga kalaban niya nasa likod? Diba, sabi niya, kalaban ko si Mayor tsaka lahat ng mga SB sa gunyang bayan. Lahat yung kalaban niya na nasa likod niya. O, tignan, panoorin po niya yung bandang dulo nung umalis na siya. Nabilib talaga ako sa tao nito mga kareaksyon. Kasi gusto ko sanang mag-come up kami ng deal kanina. Ayaw nila akong pagsalitain kanina dito eh. Kasi may naobserbahan ako na mali. Baka mali. Nung naobserbahan ko yung baka mali, ninervyos. Tinatawag ako kanina. Kasi tinatawag ko na kahapon pa lang eh. Kasi nalaman ko yung distribution ngayon ng Tobago Financial Assistance. Nalaman ko lang kahapon. Akala ko, i-deliberate namin sa office eh. Excited pa naman ako. Sabi ko, mabibigyan natin ng malaking pera yung Tobago farmers. Kahapon ko lang nalaman. Sabi, tinanong ko, kailan yung ordinance nito? Sabi, before pa daw ako umupo. Kaya madami akong tinawagan kahapon. Dahil meron akong suspetsya na irregular, illegal, yung paglabas ng ordinansa para sa amount ng financial assistance niya ngayon. At hindi ako papayag dun. Kaya, inagahan ko kanina dito kayo ng umaga. Sinet up ko yung Starlink para may internet na malakas para live tayo makanood. Hindi pwede na lumagpas ito. Ngayon, narinig nila, nandito ako ng napakaaga. Pinatawag ako sa munisipyo, nag-usap-usap kami. Ayaw nila akong pagsalitain. Sabi ko, alright, ayaw niya akong pagsalitain, pero mag-deal tayo, sabi ko. Hindi ako magsasabi ng bad vibes sa naobserbahan ko dito sa excise tax ngayon, pero dapat, yung susunod na excise tax, 82 million, dapat cash yung ibigay. Cold cash.
May deal ba? Wala. Wala. Kaya ako nagsasalita ngayon. Ayaw pumayag ng mga SB eh. Ayaw din pumayag ni Mayor. Kaya ikakwento ko na lang. Gusto niyo bang marinig? Gusto nating marinig. Alright. Pasensya na, magsasalita ako ng bad vibes. Pero obligasyon ko yun sa inyo. Eh, mga SBO, nakatingin yung mga Sangguniang Bayan, nakatingin. Galit na sa kanya. Ako, bilib na bilib po ako sa tao sa ginawa po niyang ito, mga kareaksyon. Ay, nasa ako lahat ng mga politiko ay katulad po nito. Panoorin po natin, mga kareaksyon, ha. Panoorin natin. Humihingi na ako ng patawad kay Mayor, hindi siya pumunta ngayon dahil alam niya, kanina sa meeting, sabi ko, hindi mo ako mapipigilang magsalita. Magsasalita ako. Alam niya na magsasalita ako ng hindi maganda. Nang totoong naobserbahan ko, kaya wala pa siya dito at wala yung mga ibang SB. Walang deal eh, sayang. Hindi sana ako magsasalita kung may 82 million kayo contest, di ba? Pero ilan na makukuha nyo ngayon? 21 million lamang. Yee! Magkano kada hektarya yun? Magkano kada hektarya? Mababa, di ba? Di ba ang usapan natin dapat cold cash nung kumpanya, di ba? Ang sarap sana, di ba? Alright. So ito ang kwento niyan. Alright, magtiis kayo mga SB, magtiis kayo mga kasama. Gawin ko lang ang trabaho ko. Noong unang pumunta yung mga tobacco farmers sa aking opisina, merong mga taga-Malalatang at meron ding taga-Luna na nagpo-farm. Tinanong nila, Sir, naglalabas na ng excise taxes yung Luna, yung mga ibang bayan. Sabi ko, ano? Kailan tayo maglalabas? So hindi ko alam. Pinatawag ko si May Santos, staff ng SB. Sabi ko, kailan yung excise taxes natin? Sir, wala pa. Kailan yung huling na ilabas? 2021. Yung 2022, natrabaho na ba? Hindi pa. So kapag sinabing hindi pa natrabaho, wala pang ordinansa, hindi ba? Kung hindi pa natrabaho, ibig sabihin hindi pa nade-deliberate. Kung hindi pa nade-deliberate, kaya ako nag-live. Nung sumunod na araw, sinabi ko sa inyo, Hoy, wala pa daw yung 2022. Mag-rally kayo sa labas para ma-maximize ninyo na pera na makuha ninyo. Di ba? Sabi ko, kausapin nyo itong mga SB. Kausapin nyo si Mayor. Ipakita ninyo na gusto nyo ng malaking pera. Tapos picturean ninyo yung mga pinaglaanan nila ng peke project ng mga nakaraan na ipakita nyo yung hindi totoo yung mga yun. Para mapahinga sila at napilitan silang magbigay ng malaking pera sa inyo. Excited ako doon. Meron mga sumunod na hearing. Merong tobacco farmers na pumunta. Sabi, Sir, about sa excise tax, kailan po? Sabi ko, tinanong ko yung mga SB, kailan tayo excise tax? Sir, hindi pa natatrabaho. So akala ko, hindi pa natatrabaho, excited pa rin ako. Sige, pagdating ng panahon, sinabi ko sa mga tobacco farmers, ito kausapin ninyo, trabahuin natin para malaki ang makuha ninyo. Hindi sila nagsasalita. Ngayon may executive meeting kami kayo ngayon. Yung head ng Committee on Agriculture, si Mr. Bobot Bawa. Bobot Bawa ba? Bobot Bawa. Siya mismo ang nagtanong, di ba dapat alam niya kung may ordinansa? Kailan yung excise taxes? Sabi, pinatrabaho pa lang. Yun ang sabi ni Mayor. Pati si Esteban, nag-raise siya ng question dun sa executive meeting namin with Mayor. Prangka din to eh. Kahit siya talagang tinatanong niya si Mayor, sabi niya, Mayor! Yung mga taga-tobacco partner, iniisip nila, baka kinukupit na yung mga financial assistance sa kanila. Sabi, tinatrabaho pa daw. So, akala ko talaga, hindi pa natrabaho yung ordinansa. Kaya excited ako, natrabahuin para malaki yung financial assistance na ibibigay sa inyo. Pero ano ang surpresang lumabas? Kahapon, nakareceive ako ng invitation. Ngayong araw na pala, yung distribution ng financial assistance. What? Nagulat ako. Hindi ba pag-uusapan dapat natin ito? Hindi ba natin naset yung salapi Ibig sabihin, ipasan nyo na hindi ko alam. Sabi ni Banji Galio, isang staff, sabi niya, Sir, nagawa yan noong hindi pa kayo nakaupo. Hindi nga. Hindi ako naniniwala. Nahirapan ako maniwala. Akin nga yung mga ordinansa. Sabi ko, akin yung mga attached documents. Ayaw maglabas. Itong si Secretary ayaw maglabas. Resty Bawa. Secretary ng Sanggunian.
Ayaw kong pang makatrabaho yung mga ganitong tao. Dishonest, hindi nagsasabi ng totoo. Ayaw maglabas ng document, pati supporting document. Buti na lang, public document. Eh siyempre, magaling ako mag-research yun. Nakuha ko yung mga ibang documents. Nakuha ko yung mga documents. Minadali ko kagabi, ngayon analyze yung mga documents. Imagine mo, merong magically na ipasa na ordinansa na hindi ko alam. Eh nung nagkakaintindihan tayo, wala pang naipasa na ordinansa. Excited na excited ako mamigay ng malaking pera sa ating mga tobacco farmers. Ngayon, ang lumalabas na ipasa daw yung ordinansa noong March 2025. Hindi pa ako nakaupo nun. Under pa daw sa pagiging presiding officer ni Honorable Bong Respicio at itong mga SB ang nakaupo. So tinanong ko, totoo bang may nangyaring session? Kasi required sa batas na dapat merong session. Kung walang session at aktibong nag-participate yung mga tao, ibig sabihin, illegal yung ordinansa. Ibig sabihin, pag illegal yung ordinansa, illegal yung paglabas ng pera sa inyo ngayon. At kung anumang gastusin na nasa ordinansa. Di ba? Gusto mong bantayan na tama para sana mapalaki yung pera na darating sa inyo. Ngayon, tinignan ko. O sige nga, pahingin ng kopya. Sabi ko kay Banji, sabi ni Banji, boss, wala, hindi available. O sige, pahingin ng kopya ng ibinigay ninyo doon sa probinsya. Kasi required magbigay si Secretary Resty Bawa sa probinsya ng kopya ng ordinansa within 3 days after ma-aprobahan. Nasaan? Sabi, sir, hindi kami nag-submit. Budget ang nagbibigay niyan. Wala pa din. Visit. Wala. Budget daw ang nagsasubmit. Yung nakuha kong kopya sa probinsya, kailan na isubmit? Tanongin nyo, kailan? September 1. March, April, May, June, July, August, September. Mahigit 6 na buwan. Eh within 3 days dapat mag-submit si Secretary eh. Para tuloy napaisip ako, kung dinoktor itong ordinansa na ito at walang totoong nangyaring ordinansa, malamang late nila isasubmit. Dapat, kung totoong nangyari ito, baka dapat nasubmit na nila ng March, hindi ba? Dahil yun ang required ng batas. Kung sinubmit nyo lang ng September, eh nakaupo na ako ng June, iniikutan nyo ba ako? Iniiwasan nyo ba ako? Ba't ayaw ninyong i-deliberate sa mukha ko itong bagay na to? Yun isa sa question na nakita ko. Ngayon, tinignan ko yung mga papeles. Tinignan ko yung mga papeles kung sino yung present na nandun. Kanina sa meeting, question ko si Honorable Puntapay. O, Puntapay, nandun ka sa session na kasi kung walang session, ibig sabihin, illegal yung ordinansa. Tinanong ko siya, Honorable Puntapay, may session bang nangyari o hindi? Hindi makasagot. Si Mayor ang sumasagot para sa kanya. Sabi ko, Mayor, hindi ka kasama sa session, wala kang personal knowledge, ba't ikaw ang nagtatanggol sa kanila? Pinipilit mo may session, eh wala ka naman dun. Mukha tuloy siyang defensive at guilty. Bakit ko sinasabi si Honorable Puntapay wala dun? Kasi doon mismo sa ordinansa, nakapirma siya. Pero doon sa minutes ng ordinansa, wala siyang pirma. Sino ba ang nakapirma doon sa ordinansa? Dating Konsehal Valdez. Doon sa minutes ng ordinansa, may pirma ba si Konsehal Valdez? Wala! Ibig sabihin, kapag dinoktor mo yung ordinansa, dinoktor mo yung minutes, dinoktor mo yung mga attendance sheet, malamang mahihirapan kang kumuha ng mga dokumento ng mga pirma. Kaya hindi na ako masisisi kung naniniwala ako ngayon na doktor yung ordinansa at illegal. Yan, ayaw nila ako magsalita ng ganito kanina, kaya ang tagal ng meeting namin eh. Ito pa ang nakita ko. I-upload ko to sa Facebook, okay mag-alala. Yung firma ng municipal accountant, Mr. Peralta, kinumpara ko yung firma niya
noong nakaraang taon at pirma niya ngayong taon na ito. Doktor, hindi pareho yung pirma. Ibig sabihin, kapag dinoktor mo yung mga dokumento ng ordinansa ngayon, baka doktorin mo rin yung pirma ng patay ng tao, hindi ba? Patay na siya noong May 6 eh. Magkaiba yung pirma. Kaya hindi niyo ako masisisi mga SB kung ganito ang paniniwala ko. Eh sila, magpapaliwanag sila mamaya. Magpapaliwanag din si Mayor mamaya. Makinig kayo kung sino ang paniniwalaan ninyo. Ngayon, kung mali yung pirma, mali lahat at walang totoong nangyari, malamang walang totoong nangyaring session para ipasa yung ordinansa. Yun! Kung walang session na nangyari para ipasa yung ordinansa, valid ba yung ordinansa o hindi? Hindi! Invalid. Hindi valido. Lalo na ang presiding officer pa noon, si Honorable Bong Respicio, March. Tanong ko sa inyo, nakakapagsalita pa ba siya noon at nakakapag-isip noong March 2025? Oh. Binasa ko yung minutes ng meeting, yung transcript ng meeting. Aba, ang ganda ng pagsasalita niya. Ganito ba siya magsalita? Ang linis, 6 na pages lang, napakakunti. Kung magdodoktor ka ng transcript, ganun magdoktor, maikli lang at napakalinis. Walang mali. Ngayon, tinignan ko yung approval ng mga SB. Sabi, is this resolution approved? Any seconds? Any objection? None. Tapos nakalagay, close and open parenthesis, everyone seconded. Lahat daw ng mga SB nagsabi, second the motion. Nanonood na ba kayo ng session namin? Meron bang nagsisecond the motion sa kanila na marami? Wala! Baka tameme ang mga yan kapag nagsisession kami. Kapag paniwala ba yung transcript na lahat sila nag-second the motion? Hindi. Kaya malakas ang paniniwala ko na yung ordinansa ay illegal dahil walang totoong nangyaring session at mali ang kanilang paraan ng paggawa. Bakit? Kung wala bang valid na ordinansa noon, dapat bang gawin ng tama? Oo! Dapat gawin ng tama ngayon. Kasi yun ang usapan natin, hindi ba? Yun ang usapan ko sa mga staff. Yun ang usapan ko sa mga SB nung naghihiring, nung nagtatanong yung mga Tobacco partners. I-deliberate natin ngayon para malaki ang makuha yung pera. Iinutakan ako eh. Kasuhan na ba natin itong mga to? Patanggal natin si Secretary, mga SB, pati si Mayor. Ano? Niloko tayo ng mga to eh. O ngayon. Yan, tapang po yan. Kasuhan na yan. Dapat ganyan lahat na ako. Bilib ako mga kareaksyon. Sa totoo lang. Parang Duterte ang datingan. Walang kinatatakutan. Kasuhan na mayor, kasuhan na mga sa... Kasuhan na lahat yan. Ngayon, tingnan ninyo ngayon kung magkano yung ibibigay sa inyo na pera. Basahin po natin ang ibibigay sa inyo na pera ngayong araw na ito. Ibig sabihin, magpapasikat sana si Mayor sa araw na yan, magbibigay ng pera, pero nahuli ni Atty. Respicio na merong hocus-pocus at irregularidad sa ordinansang yan. Tama, di ba? Kasuhan mo yan. Kasuhan mo. Doon sa sinasabi kong peking ordinance, ang ibinigay lang sa inyo ay 21 million. Out of 86 million. Baba. Kung na-deliberate sana natin, baka tumaas pa. And kung nag-bill sana kami na ng mga SB, sabi ko sa inyo, buong 82 million kung umayag si Mayora. At hindi sana ako nagsasalita ngayon. 82 million sana sa inyo. Cash! Sayang! Pero 21 million ang binigay lamang sa inyo. Ang baba. Tingnan ninyo kung saan dinala yung natitirang salapi mula sa 86 million.
Rehabilitation and concreting ng daanan. Paulit-ulit, year in, year out. Dangan, Talungan, Napako, Salukong, Binarsang, Bangkero, District 2, Malalatang, Turo. 30 million! Ang sa Sarono, Kajayme, Farm to Market Road, puro daanan, Bangkero, Santor. Puro daanan, Rural Health Facility, Malalatang, Grante, Bangkero, Binarsang. 13 million, nagdadakil. Grabing gastusin yung mga MTOC nga ng tricycle driver na 1 million, ayaw pang ibigay. Oh, rehabilitation ng school building. Dangan, Utog, Binarsang, 8.2 million.